Para makompleto na po yung video natin tungkol po dito sa display ng ating Honda Click is pag-usapan naman po natin yung trip A at trip B. So para saan po ba yung mga trip na yan at kung paano ba ginagamit, kung saan po ba siya ginagamit. Ang purpose po kasi nitong trip A at trip B na features po nitong ating motor na si Honda Click ay upang malaman po natin at masukat po natin yung distansya ng ating biniyahe in kilometer. Kumbaga automatic na calculation lang po to at hindi na po tayo magmamanual. Pwede naman po tayo magmanual at pumunta lang po tayo sa total. For example po is nagpunta po tayo ng palengke. Ang previous po natin is 500 km. Nung bumiyahe po tayo, ang naging present po na takbo natin is 505 km. Kaya pag minus mo yung 500 sa 505, ang product po nyon, ang resulta po nyon ay makikita po natin sa trip A at trip B. At ang equivalent po nyan is 5 km po yung ating tinakbo. Kung makikita nyo mga pare ko, halos parehas lang po yung ating total kilometer na tinakbo at itong trip A at trip B. Kasi magkakapareho lang po silang tatlo. Magbabago lang po itong trip A at trip B at magiging 0 pag ito po ay nireset natin. Kaya po dito sa ating manual meron po ditong features na reset para po mag 00 itong trip A at trip B. Pero bago po natin reset yung trip A at trip B ay kailangan nyo muna po ito malaman dahil yung average fuel mileage meter po natin ay nakabase po sa trip A. Dito po yon. Kaya pag ito po ay reset natin ay marireset din po yung ating average fuel consumption, which is ito yung 52 km per liter. Kaya ginagamit po talaga itong ating trip A pag naglo-long ride po tayo at para malaman po natin kung ano yung average fuel consumption nitong ating motor. So marireset din po yan pag ito po ay nareset natin yung trip A. For example po, bibiyahe po tayo papuntang Baguio at gusto po natin malaman yung distansya ng ating biyahe from bahay to Baguio. At the same time ay gusto rin po natin malaman yung fuel consumption ng ating biyahe. So ang gagawin po natin ay kailangan po natin i-reset tong trip A to 0. At pag reset naman ay nakalagay po dito, press and hold set button while trip A is displayed. So ito naka-display na po yung trip A at pindutin po natin itong set button at presto magiging 00 na po itong ating trip A at ready to go na po tayo. Papasin nyo, naka-0 na po itong ating trip A at itong ating total odometer ay hindi po nagbago. Ayun, 500 km pa rin po at pag tumakbo po tayo, diretso pa rin po at magiging 501, 502, 503 km. At the same time ay itong trip B, hindi rin po pa natin siya nire-reset kaya diretso pa rin po yan, 501, 502, 503 ang kanyang takbo. Pero itong ating trip A, ayun ito po ay magsisimula sa 1, 2, 3 km. At the same time ay itong ating average fuel consumption, ayan, magre-register na rin po yan ng ating bagong value na computed niya kung gaano na po yung ating average fuel consumption na tinatakbo. Okay na po tayo sa trip A, and then lipat naman po tayo sa trip B. At saan po ito ginagamit? Ginagamit po ito as second option. So dalaw po ang inyong option sa pagsukat ng distansya ng inyong biyahe, trip A at trip B. Ito naman magagamit nyo pag nagpagasolina po kayo at gusto nyo po malaman kung gaano po kalayo yung tinakbo ng isang full tank nyo. Ayan, iseset nyo lang po yan sa 0 pagkatapos nyo pong magpagasolina, or either naman na pagdating nyo po sa Baguio at uuwi na po kayo sa inyong bahay, gusto nyo po sukatin, ay pwede nyo rin pong gamitin yung trip B para po ito masukat yung pabalik nyo naman. At hindi nyo na po i-reset yung trip A, yan po yung total, at yung trip B naman po yung pabalik po ng inyong biyahe from Baguio to bahay. So di po ba mga pare ko, yan po yung trabaho ng trip B as second option sa pagsukat ng distansya ng inyong biyahe. Paano man natin reset yung trip B para maging 00? Ganun din po, tulad po ng ginawa natin sa trip A, ay ganun din po yung ating gagawin sa trip B. At nakalagay po dito, press and hold set button while trip B is displayed. So naka-display po yung ating trip B at pindutin po natin na matagal tong set button. At presto, 00 na po yung ating trip B at ready to go. At kung papansin nyo po ulit, yung ating total odometer ay hindi po nagbago. Kumbaga 500 km pa rin po at dire-diretso lang po yan dahil wala po siyang reset. Pero itong ating trip A at trip B ay nagbago. At the same time ay yung ating average fuel consumption ay nagbago din.
So yan po kasi yung ating gagamitin sa ating mga biyahe. At itong trip A, ito po yung ginamit natin papunta at babalik ng Baguio. At the same time ay para malaman po natin yung ating average fuel consumption. At ito naman trip B, ang ginamit po natin upang malaman natin kung gaano po kalayo yung distance na tinakbo natin in one full tank pagkatapos po natin magpagasolina. At the same time ay pwede rin po natin siyang gamitin na pangsukat ng distansya from Baguio pauwi po ng bahay. At syempre ito na po yung total fuel consumption po na nakonsumo natin sa ating biyahe, at yun naman po ay base sa ating trip A. So ayan, alam na po natin yung purpose at gamit ng trip A at trip B, na napadali po yung pagkakalkula ng distansya na ating biniyahe at fuel consumption. Hindi na po yung old method na kakalkulahin pa natin. Kumbaga instant pindot lang, ayan na po ang resulta. Di po ba? Napakaganda po talaga pag high-tech itong ating motor. So hanggang dito lang po yung ating video, at maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam!